Kasi minsan yung mga iba, di nila alam yung cross country. Filipino skilled workers or aspiring migrants, sa araw na ito ay kasama din si Resty to his journey as Filipino gardener from Japan to Australia. Resty, sa mga viewers natin ngayon na nakikinig at nanonood, pwede mo bang ikwento kung saan kayo sa Pilipinas galing at paano nagsimula ang iyong journey bilang OFW? Ako nga pala si Resty Domingo from Isabela sa Norte. Dati akong farm supervisor for almost 4 years sa isang company sa Isabela sa amin. Tapos bago ako nag-apply sa Japan, naghintay muna ako ng mga 2 taon kasi COVID era yun eh. Ngayon, hindi sila magpapalipad. Di ba? COVID. Ngayon, naghintay ako ng 2 taon. Tapos nung nakapunta na ako ng Japan, grabe. Grabe yung trabaho pa dun sa Japan. Hindi ko ma-imagine na yung trabaho dun. 8 hours, nakatayo, tanim-tanim lang. Tapos overtime pa. 3 hours overtime. Minsan may Sabado, minsan may Linggo. Sa may bandang Shizuoka ako, nagtatrabaho sa may malapit sa Mount Fuji. So hindi mo expect pala na mas malaki pa trabaho sa Pilipinas or sa Japan? Oo, kasi sa Pilipinas, farm supervisor, utos-utos lang, di ba? Ganon. Yung computer, utos-utos. Aba, magdating ko dun, yung 1 month ko dun, ubos na yung Mefenamic ko dun. Laksan Mefenamic, ubos na agad isang banig. Ayun, so parang napatang ka, parang okay ba to? Habang ginawa ko. Oo, ayun. 1 week pa lang. Ganito ba talaga ang trabaho sa Japan? Nga ako. After 6 months, hanap ako online ng big opportunity ba? Nakita ko yung agency ko sa Pinas, nagpapalipad papuntang Australia. Ngayon, fit ako dito. Chinat ko sila, anong pwedeng gawin ko para makapunta sa Australia? Yun yung chat ko dun sa FB page nila. Ganito sir, dapat may experience ka nila dito, related worker. Sabi ko, sinendan ko sila ng resume. Nang nasendan ko sila ng resume, okay, related. Ngayon, schedule na ako ng interview. Tapos after interview nun, absent ako sa Japan. Absent ako nun. Sabi ko, si Clive. Interview na yun Australia eh. Gusto ng agency na una akong interview. Kaso sabi ko, sa pangalawa ako, pangatlo ako. Kasi alam mo na, pag unang interview talagang sasalahin ka na yung tanong, andun lahat. Sinabi ko, pangalawa, pangatlo lang ako. Kaya nung interview ako, tinanong lahat yung experience ko, ang mga ginagawa ko sa Pinas, ginagawa ko sa Japan. Ayun, na-explain ko naman ng mabuti lahat. Tapos after a week, mamalayan, akala ko di alam makukuha kasi makakasama ko mga matatanda, mga veterano sa ganyan, interview. Kulang ata ang bata nung 5 kami. After a week, nag-message si Mark, congrats, sabi niya. Siyempre, halos din ako yung maka-focus sa trabaho nun sa Japan kasi nakuha na ako. So, 6 months ka palang pala nag-sick ka baka masakali na magandang culture. Oo. Doon naman sa Japan experience, paano kayo napunta sa Japan? Ano yung proseso ng application? Sa ako, nag-apply sa workabroad.ph. Diba doon sa workabroad.ph, ilalagay mo lang yung resume mo doon. Tapos, yung contact number, basta doon na lahat. May biglang tatawag eh. COVID era nun yan, may tumawag. Schedule na interview. Sabi, interview. Tapos online interview talaga. Alam mo yung chopstick ka ng monggo, lagay mo sa kabila. Mga ganon. Tapos pagbuhatin ka ng 25 kilos online. Ganon, bubuhat. Bubuhat. Physical, physical test na ba yun? Para tingnan nila kung capable, kung okay ka. Exactly. Tama. Kung kaya mo bang magbuhat, ganon. Okay. Kasi parang na-expect niya kung yung sa Pilnipon, hindi lang ako nagtuloy. May mga ganun din, may papagawa sa mga PC. Tapos tinitignan na nila. Ganun din pala. So kahit online, nagkaroon din ng... Kasi COVID dinirangan eh. Doon naman tayo sa struggle Japan. Sa Japan, ano yung pinakamalaking challenges na naranasan mo bilang OFW? Siguro yung language. Language. Diba, Nihongo sila kahit siyempre sa Pinas nagtuturo sila basic lang, mga Ohayo, konnichiwa, ganun lang. Sa Japan talaga ang
di naman lahat siguro lahat ng Hapon. May mga Hapon din na marunong mag-English. Yung iba kasi, alam lang na English, okay, ganun lang. Tapos minsan nga sa trabaho, hindi ko masabi sa Japanese yung word. Tama yung hand signal. Effective pala yun. Yung hand signal, yun na yung parang communication namin kasi yung language barrier talaga andun eh. Kaya yung sign language namin, doon kami nagkakaintindihan. Sample, ilipat dito doon. Ganon. Itanim dito doon. Tapos, wala, tanggalin mo to, ganon. Puro sign language na eh kasi Sign language. Oo. yun yung pinaka mahirap struggle ko sa Japan noon. Parang Basta- language barrier. Oo. Masyadong English. Tayo naman more on English. Oo, So, pre. sa homesick, o kaya culture, okay ba? Oo. Sa homesick muna tayo. Sa homesick noon, hindi naman gaanong homesick kasi andun yung social media eh. Every tapos ng trabaho, tawag, text, tawag, gano'n. Hindi naman gaanong na homesick. Pero Oo sa nga. doon Kasi- naman tayo sa culture ng Japan. Maganda ang culture ng Japan, napaka babait. Kumbaga doon ako natuto yung respeto nila sa bawat isa. Every time na may makasalubong ka, mag-greet ka. Tapos yung pinaka-unique doon, yung magbabaw ka, pre. Yung gaganon ka. Good morning ka, ganon. Yung semas, big respect na sa kanila. Yung biggest culture na magandang experience ko sa Japan. About sa culture nila sa respeto. Sa respeto. So, nagbabaw nga lagi sila no pagka or Actually nga, yung employer ko sa Australia, pagkatapos na interview ko, nagganon ako, nagganon. Nag-thank you ako. Nagganon din sila. Papasabay din. papasabay din. Oo. Kaya karamihan sa employer sa gusto nila yung nanggaling sa Japan eh. Kasi iba kasi yung work culture doon eh. Sa Japan eh. Fast worker, tapos talagang trabaho. More on physical job. Talaga akong trabaho. Oo. Kaya, ewan ko kung yun yung Japan ang workaholic na bansa. Mas workaholic kaysa sa Australia, no? Oo, pre. Resty, ano sa palagay mo yung pinakahalagang natutunan mo sa Japan bago pagdating dito sa Australia? Ano yung sa tingin mo? Siguro yung respeto sa isa't isa. Huwag mong isipin na mas magaling ka sa iba. Kahit na alam mo na yung process ng trabaho, kung may nagturo, pakinggan mo pa rin. Kumbaga, huwag mo nga underestimate yung mga nagtuturo sa'yo. Kahit alam mo na yung process ng trabaho. Kasi yung respeto, dapat nangingimabaw pa rin. Napakaganda nga takeaway niyan sa mga nag-a-apply or nasa Pilipinas pa. Oo. Makinig mabuti. Huwag magmataas ba? Kasi in that way, nag-gain mo rin yung Step. respect. Oo. Pwede nyo bang ikwento step by step yung apply papuntang Australia? Kung paano ako nakapunta ng Australia. Ganito Kasi yun. yung iba sa content mo, ang dami, mga ganyan din yung tanong eh. ganyan. So, minsan nababasa ko, sabi ko, ganun pala yun. Cross country ba siya? O umuwi sa Pilipinas? So, ano yung step? Actually, hindi lang applicable sa Australia nung nag-Australia kasi before nag-apply ako abroad talaga. Alam mo yung job bank, pre, halos 1,000 resume na ang nasendan ko through mga Job bank. anong tawag doon, mga employer. Di ba? Tingin mo doon, may mga email. Apply ka doon, apply. Ganon ginawa ko noon. Tapos lahat ng FB page ng mga agency, kinachat ko yan isa-isa. Kung ano yung available hiring nila, kung ano yung job order ba na ganito sa ibang bansa. Kasi, message ko kasi, subukan ko muna bago ko sabing hindi ito mag-work. Kumbaga, try muna bago sabing hindi talaga siya okay. Gayon, may na-chat akong agency sa Pinas. Nag-reply naman, yung sabi ko nga, nag-reply sila. Ganito, ang gusto nilang makuha sa papuntang Australia. Sinundan ko sila ng resume. Tapos, after nun, tumawag sila. Schedule lang interview. After na-schedule lang interview, na-interview ako online. Sabi ko sa employer ko, yung kontrata dito, 3 years. Pwede kong tapusin yung 1 taon kung makukuha ko. Na-interview ako ng May. Tapos, pagka-interview ko,
mismo sa actual, sinabi ko sa kanila na kung makukuha ako dito, mag 1 year lang ako. Tapos ang sabi ng employer sa for manpower pooling, ba? Akala ko di na makukuha nun kasi urgent mga hiring nila nun, urgent ba? After a week naman, tumawag naman yung kwan sa akin, agency. Congrats, kasi pasado ka ganito. Tapos sinabi ko, tapusin ko na hanggang 1 taon. May 1 taon ako sa October ka ako. Ngayon, pinaprepare ako na police clearance sa Japan. Kasi pinakamahirap din yung makunin police clearance sa Japan. Police clearance. Tapos mga requirements na iba, English certificate kasi pag college graduate, English certificate ang kinukuha. Mga TOR, diploma, gano'n. Lahat naman na-provide ko. Tapos after ng 1 year ko doon, 1 month before ako uwi, nagpaalam na ako sa mga boss ko doon sa Japanese na amo ko, tapos yung Japanese na agency ko. Sabi ko na may mas magandang opportunity pa Australia ka. Ayun naman, pinayagan naman ako. Kasi mas maganda magsabi ka ng maaga sa kanila para may mahanap silang kapalit mo. Ganun. Tapos yung mga nagtatanong sa TikTok ko kung nakakuha ba ako ng COE sa company. Oo, kasi agad sinabi ko gusto ko ng COE. I mean, I want sa COE ka ako sa course ko. Kasi yun, nakakaintindi din ng English. Tapos after an hour, bumalik, binigyan na agad-agad ng COE. Mabait pala to. Kasi yung ibang nababasa ko noon, hindi sila nagbibigay daw. Sina isip ko lang, ano sila magbigay. Kinausap ko lang mabuti yung boss ko. Sabi niya, okay, sabi niya. Bigay agad. Binigay din nung pagkawi ko din. Binigay ang last pay. Tapos bayad din ako ng tax sa Japan. Kasi kailangan din pag yung last tax mo doon, kaya mo din babayaran. Ayun pre, yun lang. Maganda yung ginawa mo na nagsabi agad. Kasi yung iba, mga nag-a-apply pa na ando na sa Japan, may nagme-message din sa akin, pwede kaya daw cross country, naandun pa sila, uuwi ba muna sila? Oo, karamihan yung mga ganun. Karamihan nagtanong sa akin ganun yung cross country ka ba, nandyan ka ba sa Japan noon, nag-apply, ganun yung mga tanong nila sa akin. Sinasagot ko naman na wala, hindi ako cross country, nag-apply lang ako through online, na-interview ako through online sa Japan, tinapos kong 1 taon, umuwi, tapos naghintay ng 3 buwan para sa A2 visa. Tapos yun, lipad na. Kasi minsan yung mga iba, di nila alam yung cross country. Hindi naman lahat, pero ang alam nilang kasing cross country, porque nasa Japan ka at napunta ka ng Australia, alam nila cross country na. Pero di nila alam yung iba, umuwi muna ng Pinas, bago pumunta ng Australia. Yun pala. So parang mas maganda yung ganun. Kasi hindi ka naman pwedeng, di ba? May kontra ka pa doon. Lilipad ka sa... So may mga bagay. Hindi naman tayo migration agent, pero maganda yung ginawa mo, no? Oo. So yun yung mga pwedeng matutunan ng mga nanonood na yung pag-apply mo, doon ka pa sa Japan, tapos nung nagpa-process, nagpaalam ka na, uwi ka ng Pinas, tapos so, ibig sabihin, nung nag-apply ka hanggang ilang buwan inabot bago ka punta ka na sa Australia? Nag-apply? Kasi tinapos ko muna yung 1 taon ko doon. I mean, nung umuwi ako ng October, nag-medical ako October din, lahat yung visa ko November. Tapos, January, lumipad na ako So, the whole process ng pag-apply mo hanggang makalipad, 3 months? Oo. Bilis Actually, December pa ata sana ako paliparin lang kasi yung visa ko na December 9 Tapos sabi ng kwan sa akin, agent pa, sayang mo sabi sa akin, tapusin na lang yung December, January lang lilipad kasi busy ng immigration sa Australia. Yun. So may mga mapupulot yung ating mga gusto mag-apply. Yung tungkol sa challenges sa application, yung mahirap na part sa process kung ka makarating dito sa Australia. May nahirapan ka ba na document na provide o skills assessment o doon sa may kung magkuha ng requirements kasi kumuha ko ng requirements nasa Japan ako, chinachat ko yung asawa ko, yung mga pamangkin ko, ganito kumuha sa school, kumuha sa school ng high school, school ng college. Ganun yung pinakamahirap kasi wala ko ang physical na kukuha ng mga requirements ko Kung ba through online lang din Yung wala ka doon pero kailangan
documents na yun. Provide. Oo. May ano ba yun? May special power of attorney pa na papel? Wala na. Wala naman. Okay. Kasi yung iba, di ba? Kailangan, hindi sila pwedeng kumuha nun. Wala sa akin. Wala kang... Sulat lang to online. Tapos with ID ba? Tapos sign. Na ganito kailangan mo. Parang Picture. authorization. Oo, authorization. Oo, authorization. Pwede palang gawin yung mga nag-a-apply. Nasa Japan pa, nag-a-apply na. Tapos, Oo. pwede nilang gawing pattern yung ginawa Pattern. mo Oo. pag-a-apply. Kasi kung hindi mo kaya dito sa yung physical, gamitin mo yung connection mo, di ba? Oo. Yun. So, kailangan connection. Oo. Diskarte ba? Oo. Kasi hindi pwedeng doon na lang. Gumawa ka ng way dapat. Dito naman tayo sa life in Australia. Nung unang dating mo sa Australia, ang bagay na pinaka nagulat ka o nahirapan ka mag-adjust. Siguro yung yung Islam nila, tas ang bilis nila magsalita. Kaya Oo nga, minsan, ang hirap intindihin. sabi ko, ano na lang. Akala ko nakaligtas na ako sa Japan kasi language barrier doon. Punta ako dito, English to, medyo kaya-kaya to, kako. Hindi pala. Yung English dito, wala eh. Mabilisan, tas mga slang pa. Oo nga, no? Ayun, Iba yung adjustment to. okay. Hanggang ngayon, adjustment pa rin. Oo, kasi meron sila, pinapit nila. Iba yung pronunciation. Hindi nila tinatapos yung Kaya word minsan eh. Hindi nila tinatapos. Ano naman, laging sorry. Pardon, ganun ba? Yun pala, so slang talaga kasama yan. Yung work naman yung as a gardener dito sa Australia, ano yung typical na trabaho nyo? Na same ba sa ginagawa pa nasa Japan ka? May related sila kasi doon, gardening din doon sa Japan. Dito gardening din. More on gardening. Dito lang, kumbaga parang tupad ba? Alam mo ba yung tupad, pre? Linis na nga, pulot-pulot ng rubbish, pulot ng basura, ganon, whip, grass cutter, ganon. Yung gardening ba yun yung nagla-landscape? Landscape kayo. Pero saban kami, sa team maintenance kami. Taga-maintain lang ng na landscape na. Sa maintenance kami. Wow. Yung mga tools naman, same. Same ba yung ginagamit nyo nang nasa Japan ka? Dito, may mga adjustment ba? Same din, may mga grass cutter din, mga ganon. Ipagkat ng halaman. Same lang din. Mas malaki pa yung sweldo. Ayun lang. Yun lang. Kung ikukumpara sa Japan, ano yung pagkakaiba? May pagkakaiba ba sa salary at saka opportunity? Pre, malaki. Kasi yung, baka sabihin ng iba, gaya bang ako, pero in reality, yung isang buwan ko doon, kita lang dito ng magkano yun? Isang buwan ko doon, kikita lang dito ng 1 week. 1 week. 1 week? Oo. Ang ganda. Pero sabi nga sa nila, mataas ang cost of living dito. Sabihin nila, yabang ako. Mataas talaga ang cost of living at saang bansa. Pero may talagang difference. Oo, malaking difference talaga. Yun. So, para sa ka-skilled worker or OFW na gardener din or ibang trabaho, yan, si Kuya Resty ang patunay na maganda rin talaga dito sa Australia. Ano sa tingin mo yung achievement or pinaka-proud moment mo nung napapunta ka dito sa Australia? Proud moment? Parang sa tingin mo, achievement ko to dahil nakarating ako sa Australia, ito yung achievement ko. Mababaw lang kaligayahan ko eh. Yung sasakyan ko, yung Honda Civic ko. Honda Civic. Dito yun, nandito yun, sa Australia. Oo, pre. Kasi bahay, meron na, nung nasa Japan ako, may patayo naman ako ng bahay. Wow. So, ang ganda lang pag nakikita mo yung pinaghirapan mo. Yes. Pre. Kasi kung sa Pinas ka lang or sa Japan, hindi mo din mabibili naman yung ganun sasakyan. O matagal. Siguro matagal. kasi Makakabili dito, ka, pero matagal. Ito, mabilis no? Parang makakuha ka agad pag talagang nag-iipon. Marami Pilipino ngayon yung nangangarap na parating sa Australia. Ano yung practical na advice mo sa kanila? Gaya ng mga, ang dami rin nagtatanong sa TikTok kasi nakita ko yung post. Informative kasi
So, may tanong, nandun na agad yung sagot mo. Ano yung pinaka-advice mo sa kanila na nangangarap din na makarating sa Australia? Advice ko sa kanila, kung may opportunity dumating, grab na. Tapos, payo ko din sa mga andun sa Japan, tapusin niyo yung mga kontrata niyo kasi experience-wise. Kung mas tagal yung experience niyo, mas may chance kayo makarating dito sa Australia. Tapusin. Kasi parang good record din eh. Parang ano kasi yun eh, parang bakit hindi niya tinatapos, di ba pa? Dinitingnan din nila yun. Siguro na-blessed lang ako kasi may past experience din naman ako sa Pinas. Ganun. Yung past na track record mo, no? Tapos, apply lang ng apply. The more chance na entry, the more chance of winning ba? Kasi kung ma-apply ka, isa lang din ng inaasahan mo. Na-applyan mo na lahat. Di ba? Kung sino mag-reply, o doon tayo. Na-mention mo, ilan? Marami kang kinasahan na resume? Ilan? Sa job bank, mga 1,000 na kasi mula kwan ako. Pagtapos ko ng college, nag-apply na ako. 2017 ako graduate ng college. Nung naka-Japan ako, 2023. Tapos, 3 years na nag-apply sa job bank. Paligsahan nga din kami ng mga kasama ko kung may magre-reply sa email namin. Sabihan namin, nag-reply sa akin yung isa. Tapos mag-email na naman kami, ganun. Grabe, napakadami, no? Kasi yung iba, nawawala na agad ng pag-asa. Lilima pa lang. Nakalima pa lang. Doon dalawa, lilima pa lang na yan. Nawala na ng pag-asa. Yun, so nagkaroon sila ng idea. Pasa ka lang ng pasa. You'll never know. Mas malaki yung chance of percent na may mag-reply doon. So, yun na yung mga tanong natin. Baka may last message ka sa ating mga nanonood. Last message? Salary reveal? Huwag na. Hindi, biro lang. Hindi, wala na. Basta mag-apply, magpasa na magpasa. Pasa lang ng pasa. Yung work abroad that pays, okay yun. Okay din yun. Work abroad. Kasi yun, ilagay mo lang yung resume mo kung fit yung experience mo sa job order nila. May tatawag sa'yo yan, may schedule ka interview. Narinig ko na siya pero hindi, ganun pala siya effective. Oo. Pag sinerch mo yung category mo, sample agriculture, lahat ng hiring sa agriculture, magpa-pop up sa work abroad that page mo. Magpa-pop up doon, lahat pa pwede mong applyan. Yun, makakatulong yan sa mga nag-a-apply. Work abroad. Maraming salamat, Resty, sa iyong binahagi na journey at mga tips sa mga ating kapwa OFW, skilled workers. At please like and subscribe our channel sa mga ganito pang na makakatulong po sa atin. I-follow rin natin Resty in Australia na sa social media din siya. Yun. Sa TikTok at sa FB, sa page. Follow si Resty in Australia sa TikTok and Facebook para sa mga tips na mga pag-a-apply at sineshare niya ang mga journey at makakatulong sa atin sa pag-a-apply. Yun. So once again, see you po sa ating video. Salamat, Idol.